She's dead. Ang mga salitang ito ang umalingaw-ngaw sa aking tenga habang binabaybay ang kahabaan ng kalsada para puntahan ng pinangyarihan na aksidente. Lutang na lutang ako. Toliro habang nakasunod sa sasakyan ni Joram. Parang napakahirap paniwalaan at tanggapin. Yung puso ko'y parang sinasaksak ng ilang libong punyal sa sakit. I don't know. Pakaramdam ko wala ko sa sarili ngayon. Hindi ko maipaliwanag para akong tinakasan ng kaluluwa ko. This is not real. This can't be real. She's not dead. Hindi siya pwedeng mawala. Tinodo ko pambilis ng takbo sa kagustuhang makarating na kaagad. Wala akong pakialam kung maaksidente din ako. Mas maigi na rin siguro kung pwede lang sana. But after a couple of hours, I arrive safe. Hindi pa man ako nakapababa ay pansin ko na agad ang kumpulan ng mga tao. Marami na rin ng mga pulis at may barricade tape ang buong area. Pigil kong hininga habang naglalakad. Para nakasemento mga paa ko dahil sa napakabigat na hakbang na aking mga paa. This is all for real. Hindi ito masamang panaginip lang. Kita akong patakbong paglapit ni Joram sa manager nila na umiiyak habang kausap ang mga pulis. At nang mapansin ng mga itong presensya ko ay natuon ang atensyon nila sa akin. May mga reporters na nagsilapitan bigla na parang alam na mga ito ang kaugnayan ko sa biktima. Natitiyak ko nakabroadcast na ngayon sa buong Pilipinas ang nangyari sa asawa ko. Mr. Montisilio, asawa niyo raw po ang naaksidente? Ano po kayang posibleng dahilan na aksidente niya, sir? Saan po ba kayo habang bumabiyahe ang asawa niyo, sir? At bakit hinayaan niyo siyang umalis nang walang kasama? Iilan lang ito sa mga tanong na mas lalo nagbigay ng pighati sa akin dibdib. Shit, I don't want to give any statement. Pakaramdam ko, maging ang sagot ay sa akin nakadiin na ako ang may kasalanan kung bakit nangyari to kay Amelia. Kaya nilagpasan ko ang mga to, they are not helping either. May mga pulis na rin na humarang para itigil ng mga itong pangungulit. Ngayoy kaharap ko na ang manager ni Amelia, kasama si Joram at ang iba pa na sa tingin ko yung mga modelo. Wala pa rin itong tigil sa pag-iyak. Habang ako'y wala ring tigil sa pagdagundong ang puso, bahagya pa ako naglakad para tingnan ang kabuuan ng area at mas lalo lang ako nanlumo habang nakatingin sa napakatarik na bangin. Sa duloy, nag-uumusok na halatang may nasusunog. Gusto kong papaniwalain ang sarili ko na baka ibang tao yun. Marami namang sasakyan na magkakapareho. House the investigation, hindi yan ang sasakyan ng asawa ko. Baka nagkakamali lang kayo. Medyo paos at nanghinang turan ko sa investigador na nakasunod sa akin. Sir, I'm sorry to say this pero nakumpirma na po na sasakyan to ng asawa niyo. Ayon na rin sa kuha ng CCTV footage sa mga highway na nakuha namin. Ang plate number ay nakapangalan sa asawa niyong si Amelia Montisilio. Diretsahang sagot nito kaya napasapo ko ang sumasakit na sentido. No, hindi. This can't be real. You are proclaiming her dead. Paano kung hindi siya nandyan? Pilit na pangungumbinsi ko sa sarili. Hindi ko na nakayanan ng pagkawala ng mga butil sa aking mga mata. For Pete's sake, I am crying right now. Mahina lang ngunit hindi ko mapigilan ang sarili na mapaiyak. Hindi ko kayang kontrolin ang pighati ng damdamin. Hanggat hindi natatagpuan ang bangkay niya, hindi ako naniniwalang wala ng asawa ko. Search the whole area, mariing utos ko. Pilit pinapatatag ang tono ng pananalita. Sir, napaka-imposible po ng sinasabi niyo. Sa sobrang tarik ng lugar ay may harapan ng sinumang bumaba. Imposible pong makakaligtas ang kung sino man. Lahat na nahulog sa lugar na to ay nasawi. Na kung hindi nakakalasog-lasog ang katawan ay nagiging abo naman dahil sa pagkasunog. Halos mandilim ang paningin ko sa matalas na dila na sagot ng investigador na ito. Hinarap ko to't kinwelyuhan. Sa laking lalaki ko kumpara dito ay napaangat ito sa lupa. Puta, anong gusto mo palabasin? Gawin yung trabaho nyo. Wala akong pakialam kung mahirap suungin ang lugar. Magpapadala kayo ng chopper. Gawan nyo ng paraan. Huwag kayong mga duwag. Handa ako magbayad ng 100 milyon. Mahanap lang ang asawa ko. Naintindihan mo? Puno ng pagigigil na buliyaw ko bago ito pabalibag na binitawan kaya napahiga ito sa lupa. Nahihintakutan itong diniluhan ng mga kasama niya. Napasabunot ako sa buhok ko. Parang gusto kong magwala. Zeus, hindi makakatulong ang init ng ulo mo. Rinig kong sambit ni Joram, kaya napabaling ako sa kanya. Kuyubang kamaunahan handang manuntok ng sinumang dadagdag sa galit ko.
Ngayon kung kailan nangyari to, saka ka nagkaroon ng paki kay Amelia. Anong klaseng asawa ka? Pabara na sabit ni Joram, kaya hindi ko napigilan ang sarili ko't mabilis tong nilapitan para itulak dahilan para mapaupo ito sa lupa. Shut up! Wala kang alam! Rumisponde naman ang mga pulis at mabilis akong inawat kaya hindi ko ito nasigundahan ng isang suntok. Alam? Lahat alam ko. At alam ko rin kung gaano pinagsisisihan ni Amelia ang mga nagawa niyang mali noon sa'yo. Pero ikaw, saradong puso mo. Hindi mo magawang tingnan ang mga nagawa niyang kabutihan dahil nabulag ka sa galit. Tapos ngayon, aakto ka ng ganyan? Para saan pa? Hindi na may babalik ng pagwawala mong buhay niya. Hanggang sa mga huling sandali na nakasama ko siya, ikaw palagi ang bukang bibig niya. Ngayon, magdusa ka. Pagdusahan mong pagkawala niya nang maranasan mong pakaramdam ng mawalan. You deserve it. Mapanghamong salaysay ni Joram na parang sumampal sa akin ng ilang libong beses. Marahan itong tumayo sabay duro sa akin. It's all your fault. Hindi ito mangyayari kung inalagaan mo siya ng tama. Segunda pa niya. Nagpupuyos ang damdamin ko sa galit pero hindi ako makaresback ng sasabihin dahil kahit pagbabalik-balik ta rin man ng mundo, tama lahat ng sinabi niya. Kasamang umalis ni Joram ang manager nila at iba pang mga katrabaho kaya naiwanan ako na patigagal. Hanggang sa mapansin kong sunod na pagdating mga pamilyar na tao. Padaanin niyo ako. Diyos ko, yung kakambal ko. Umiiyak na sigaw ni Amanda, kaya natuon ang mga mata ko sa direksyon nila. She's with her husband, Damon. Yeah, alam kong kasal na ang dalawa. Ilang buwan na nakakaraan, pero wala akong naramdamang inggit noong nalaman ko to. At ngayon, habang tinitingnan ng dalawa, I can conclude na matagal na nga ako nakapag-move on. There's no more pain anymore. And it's too late for me to realize na si Amelia ang nagpahilom at kumumot na sugat ko sa kasawian ng pag-ibig kay Amanda. Nagpang-abot ang mga mata namin ni Damon. Habang papalapit sila ni Amanda sa kinatatayuan ko, taramdam ko ang napakatalim na titig nito sa akin. Alam kong malabo nang maibabalik pa ang pagkakaibigan na meron kami, lalo pat kilalang kilala ko si Damon at mapagtanim itong tao. But I hope na kagaya ko'y kinalimutan na rin sana nitong mga nangyari sa nakaraan. Zeus, what happened? Napanood namin sa television ang nangyari. Sabihin mong hindi totoo. Humahagulhol na sambit ni Amanda, sabay subsob na mukha nito sa dibdib ni Damon. Haplos-haplos naman ni Damon ang likuran niya. Dinadamayin nito ang asawa. Napasuklay ako sa buhok ko at kagat ang iba pang labi. I'm started to get emotional again. How I wish na hindi ito totoo. Na sana nga isang masamang panaginip lang ito at magising ako sa bangungot na ito. Dahil hindi ako nakaimik ay tinanong ni Damon ang mga investigador. Ang mga ito na ang kusang nagdetalye ng mga nangyari. Hindi ito totoo. Buhay pa ang kakambal ko. Puno ng paghihinampis ang hagulhol ni Amanda. Niyakap nito ni Damon habang hinahalikan ang ulo nito. Tutulong ang mga tauhan ko para mag-search sa buong area. Kailangan matagpuan ng katawan ni Amelia kahit bangkay man. Her family needs her. Kailangan niya pa rin ng isang formal na libing. Motoridad na tugon ni Damon sa mga investigador at pulis. Nakuyom ko ang kamao ko. Bakit tila nawawalan sila agad ng pag-asa? Habang ako, heto at ayaw tanggapin ng malaking posibilidad na kahit realidad lang ang pagbabasahan, tama ang investigador kanina. Walang mabubuhay sa napakatarik na bangin na ito. But shit, I hate accepting the truth. Ayaw ko talagang tanggapin. No need, Damon. Kaya ko na. I can hire thousands of men. Maring wika ko ay napatingin si Damon sa akin at nagkasukatan kami ng titig. This is not the right time para magbangayan kayong dalawa. Kailangan magtulungan tayo at tama si Damon, Zeus. Kahit napakalabo ng tsansa, kailangan makitang bangkay ni Amelia at nang mabigyan siya ng maayos na libing. Garalgal na salaysay ni Amanda, kaya tanging marahang tango lang ang naging sagot ko. Sobrang imposible man pero saka ko lamang matatanggap ang totoo kung nasa harapan ko na mismo ang bangkay ni Amelia. Pero makakaya ko bang tingnan ang naaagnas na katawan ng babaeng walang ibang ginawa kung hindi mahalin ako na sobra-sobra? Why it has to end this way? Why everything seems too late? For us? Sa paglipas ng mga araw, katulong ang pulisya'y walang tigil ang mga tauhan ko at mga tauhan ni Damon sa paghahanap sa sasakyan ni Amelia sa napakatarik at masukal na bangin. Hinayaan ko ng tulong na pinaabot ni Damon
Dahil tama si Amanda. Ito ang panahon kailangan naming magtulungan dahil iisa lang naman ang layunin namin. Halos ayaw ko nang magpahinga, maging sa pagtulog ay hirap ako. Gusto kong papaniwalain na sarili na buhay siya at maayos kahit alam ko na napaka-imposible. I badly want to see her again. Kaya walang araw na hindi ako umuwi dito sa kondo. Nagbabaka sakaling bigla siyang umuwi at magpapakita. Para akong tangang naghihintay kahit na nga pakaramdam ko wala nang kasiguraduhan ng lahat. Nang tumunog ang cellphone ko'y agad akong napabalikwas ng tayo't sinagot ito kaagad. Boss, nahanap na po namin ang sasakyan. Kumpirmadong sa misis niyo po ito. Balita ng tauhan ko sa kabilang linya. I'll be coming. Hindi pa man ito tapos sa sasabihin ay napatakbo kong lumabas ng kondo at sumakay kaagad sa sasakyan ko. Habol ang hininga dahil sa pagwawala ng puso ko. Kinakabahan ako ng sobra at matapos lang ang halos 1 oras na mabilis sa pagmamaneho ay nakarating agad ako. Naabutan kong mag-asawa ang Damon at Amanda. Humahagulhol na naman si Amanda habang kausap ang mga pulis. Kaya hindi pa man ako tuluyang nakakalapit ay parang gusto ko nang umatras. Ramdam kong napakasama ng resulta kaya mas lalong nagwala ang puso ko. Nagmamadaling lumapit sa akin ang mga tauhan ko kasamang ibang mga pulis kaya natigil ako sa paghakbang. Boss, sunog na sunog pong sasakyan, kulang na lang po maabo. Kaya siguradong maging ang sakay at mga gamit sa loob ay abo na rin po. Kung hindi lang po ito isang aksidente, Mr. Montesilio, ay masasabi namin na parang pinagplanuhan ito o sinadya sa tindi na sunog na nangyari. Kanya-kanya salaysay namang ito na mas lalo nagpaguho ng mundo ko. Bigla na lamang nanghina ang buong sistema ko kaya napaupo ako sa lupa. Rinig na rinig kong iyak ni Amanda. Dahil sa paghihinagpis, kaya hindi ko na rin napigilan ang mga luhang kumawala sa pisngi ko. Tahimik lang ang pagdaloy nito, ngunit puno ng sakit, pagdadalamhati at pagsisisi ang puso ko. Napailing ako ng maraming beses. Hindi ito maaari. Hindi ito totoo. Hindi siya pwedeng mawala. Baka nakaligtas siya. Hanapin niyo pa. Hindi kayo pwedeng tumigil. Maring wika ako sa luha ang mga mata. Lumapit sa akin ang isang tauhan ko sabay lahat ng isang napakahalagang bagay sa kamay ko. Nakita po namin ito sa loob ng sasakyan, boss. Ito lang ang bukod tanging bagay na hindi naabo. Makukumpirma niyo po ba kung sa asawa niyo po talagang singsing na yan? Paliwanag nito kaya mas dumoble ang panghihina ko. It's from her. Sa kanyang singsing nito dahil wedding ring namin to na alam kong siya rin mismong bumili dahil nga siya naman ang nagplano ng lahat para lang mapagtanggupayan na may ikasal sa akin. Alam kong suot-suot niya ito simula nang maikasal kami. Habang yung sa akin ay matagal ko nang tinapon dahil sa galit ko noong malaman ko ang panlilin lang niya. Ginto ito kaya hindi talaga ito masusunog. Pinakatitigan kong singsing habang walang humpay sa pag-agos ang aking mga luha. It's confirmed. Wala na nga si Amelia. At kahit kailan hindi na siya babalik pa. Para akong pinagbagsakan ng lupa sa nalaman. Buong buhay ko ngayon lamang ako nakaramdam na napakatinding lungkot at abot langit na pagsisisi. Parang pinagpira-piras ang puso ko sa realidad. Wala na si Amelia, sus. Wala nang kakambalik ko. Umiyak na sambit ni Amanda habang papalapit sila ni Damon sa kinatatayuan ko. Napayuko ako. Hindi ko alam kung anong mukha ang ihaharap ko kay Amanda matapos saktan ng kakambal niya ng paulit-ulit. Hindi ko alam kung paano ito sasabihin kay Mama Anita. Alam kong kagaya mo'y mahihirapan din si Mama na tanggapin ang totoo. Salaysay pa ni Amanda habang dinadaluhan ito ni Damon. Tama na love, baka makasama sa baby natin. Pag-aalo ni Damon sa asawa. Ibig sabihin lang nito, buntis si Amanda. Last week lang nalalaman namin na buntis ako and we were so happy. Pero hindi ko akalain na may kapalitang kaligayahan na yun dahil nawala naman ang kakambal ko. Sigundang paliwanag niya. Pero hindi ko magawang magsalita o sumagot man lang dahil abalang mga mata ko sa kumawalang mga luha. Hindi ko maipaliwanag yung sobrang sakit. Hindi na natin maibabalik pang mga nangyari, sus. Kaya sana magpakatatag ka. Alam kong ikaw ang mas nahihirapan dahil matagal kayo nagsama ng masaya ni Amelia. Nagpapasalamat ako sa pagmamahal na ibinigay mo sa kanya. Sa pagtanggap mo kahit paman nagsimula kayo sa mali. Salamat dahil nagawa mo siyang patawarin at mahalin. Mahabang salaysay pa ni Amanda na ikinaawang ko. Paano mo nasasabi yan, Amanda?
Naguguluhan tanong ko dahil taliwas ang pag-aakala nito sa katotohanan. Amelia told us, yun ang palaging kwento niya sa amin ni Mama sa tuwing nakakausap namin siya through phone call. Kaya nagpapasalamat ako kasi naging masaya sa piling mo sa loob ng ilang taon. Mas lalo lamang bumuhos sa mga luha ko sa narinig. Napaawang ako't hindi makasagot sa kung bakit taliwas sa katotohanan ng kinakwento ni Amelia. Maybe she's protecting my image towards his family para hindi ako masira, para hindi sila magalit. At maaaring ganun din sa ibang tao dahil mukhang si Joram lang naman ang nakakaalam ng totoong status namin. That's why that man hated me so much. Oh shit, bakit nagagawa niya pang isipin palagi ang kapakanan ko after what I did to her? Ganun ba talaga siya kamartir? O sadyang totoo talaga ang palagi niyang sinasabi na mahal niya ako? Hanggang sa pag-uwi ng kondo ay panay pa rin ang pag-agos ng mga luha ko. Mas lalo lang akong tinakasan ng lakas. At ang napakasakit ay ngayon pa siya nawala kung kailan aminado na ako sa sarili ko na napakahalaga niya. Ngayon pa kung kailan nawala na ako ng balak na ituloy ang annulment. Ngayon pa kung kailan na-realize kong bigyan ng chance ang pagsasama namin. Karaman na ba ito sa lahat ng kagaguhan ko? Pero bakit buhay pa niya ang nawala? Bakit siya pa? Ngayon, hindi ko na alam kung paano magpapatuloy sa buhay na wala ng Amelyang mangungulit at hindi nagsasawang manuyo sa akin araw-araw. Gaya ng pangako ni Amanda ay binigyan niya ng maayos na libing si Amelia kahit pa man abon na ang katawan nito. Kaya ko namang ibigay yun sa asawa ko pero hinayaan ko sila Amanda na mag-asikaso ayon na rin sa kahilingan ng Mami Anita nila. Ilang beses ding nahimatay si Mami Anita dahil kagaya ko hindi rin ito matanggap ang sinapit ng anak. Kaya ilang araw lang matapos ang libing ay lumipad din sila pabalik ng Los Angeles para hindi masyadong maalala ng ginang ang mapait na sinapit ni Amelia. Maging ang mag-asawang Amanda at Damon kasamang kanilang anak ay lumagi na muna doon pansamantala para damayan si Mami Anita. Ngayon ay araw na Lunes at gaya ng palaging nakagawian ay bibisita naman ako sa puntod ni Amelia. Halos 5 beses sa isang linggo akong nagpupunta dito. Kulang na lang talaga magpatayo ako ng bahay dito para palagi ko siyang nakakasama. May bitbit akong bouquet na siyang lagi kong dala sa tuwing dumadalaw and I know that it's too late para bigyan siya ng mga ganitong bulaklak. I wish I could turn back the time. Aaraw-arawin ko talagang pagbibigay but shit, it's very impossible to happen. Papalapit na ako sa puntod niya nang mapansin ko isang babaeng nakatayo. Medyo may kaliitan ito kaya alam ko hindi tumulto ng asawa ko. Bahagya akong tumikim ng tuluyang makalapit kaya napalingon ito sa gawi ko. Her face looks familiar pero hindi ko maalala kung saan ko siya nakita. Wala itong ibang emosyon maliban sa matatalim na titig nito na parang galit habang nakatingin sa akin. Bigla itong naglakad paalis at nilagpasan lang ako kaya agad ko itong hinabol dahil sa pagtataka. Hey, do you know my wife? Agad na tanong ko dito, kaya natigilan ito sa paglalakad. Umiling ito habang sarkastikong natatawa nang muling humarap sa akin. Wife? Kailan mo pa siya tinawag ng ganyan? Ngayong nasa puntod na niya? Galitan tono ng boses ito kaya napaawang ako sabay kuha ng suot kong sunglasses. Gusto ko lang maklara kung anong kaugnayan ng babaeng ito kay Amelia at bakit parang alam nitong pinagdadaanan niya sa kamay ko. Who are you? Walang paligoy-ligoy na tanong ko. I'm Lorna and I'm her best friend. At alam na alam ko lahat ng pinagdaanan niya sa'yo. Napakasama mo. Isa kang hayop. Mamamatay tao. Sana nga lang ikaw na lang ang nandyan at hindi ang kaibigan ko eh. Bulyaw nito kay napatigagal ako. How can I defend myself? Gayong maski ako'y namumuhi sa sarili ko. This woman is telling the truth. Walang araw na hindi ko pinagsisisihan ang ginawa ko. Garalgal ang boses sa sagot ko dahil nanumbalik naman yung sakit at pait. Pero huli na! Huling-huli ka na! Hindi mo na maibabalik pang buhay ni Amelia. At alam mo bang may isang buhay ka pang kinitil? Na dapat noon mo pa pinagbayaran! Dagdag pa nito kaya napuno ako ng katanungan. What do you mean? Puno ng kuryosidad na tanong ko, sumibol lang kakaibang kaba sa dibdib. Hindi mo ba alam na pinatay mo sa sinapupunan niya anak niyo? Oh shit! Paano mo nga naman malalaman gayong wala kang ang pakialam? Ngayon lumuluhan na ito dahil sa magkahalong sakit at galit. Para ako niyanig sa nakakagimbal na revelasyon nito. Anak? Oo,
Nabuntis noon si Amelia at nakunan siya dahil sa kagagawan mo. Hindi mo ba naalala? Tinulak mo siya sa labas ng bar dahil may kasama kang ibang babae na mas pinili mo kaysa sa kanya. Ngayong alam mo na, sana patahimikin ka ng konsensya mo. Wala na akong sinayang panooras. After what that woman told me ay agad kong pinuntahan ang ospital na pinagdalahan kay Amelia noon. I knew it. I started to recall everything. Naalala ko na, noong araw na aksidente ako'y doon dapat ako patungo dahil sa narinig ko ang pag-uusap ng dalawang waiter ko hanggang sa pinanood namin ang kuha ng CCTV. Nawala lang talaga sa isip kong bagay na yon dahil 4 na taon nang lumipas. I just really don't know na ganun pala yun kahalaga. Shit, hindi ako magkamayaw ang puso ko sa pagwawala. Tears keep on flowing. Hindi ko maipaliwanag yung sakit na nararamdaman ko ngayon. Hirap na ako dahil sa pagkawala ni Amelia. Tapos ngayon nalaman ko pang isang napakalaking kasalanan ko. Shit, she was pregnant. Kaya ba siya sinugod sa ospital noong araw na yun ng isa sa mga waiter ko? At akong putang inang may kasalanan kung bakit nalaglag ang bata. Ang anak namin. Kaya nang makarating ako sa naturang ospital ay pinacheck ko kaagad ang records ni Amelia at mas lalo ko naparalisa na makumpirmang totoo nga ang sinasabi ng babaeng si Lorna. Ayon sa record, she was 6 weeks pregnant nang makunan Mr. Monticello. Unang litanya pa lang ng medical records clerk ay para na akong tinakasan ng lakas. Nangihina akong napasandal sa pader para akong kakapusan ng hininga. Goodness, nakakabaliw. Mas lalong dumoble o triple pa ang sakit na nararamdaman ko. Hindi ko alam kung paano ako nakauwi sa kondo ko. Matapos ang mga nalaman, wala ako sa isip. Tulirong-tuliro habang hawak ang baso na may lamang alak. At sa bawat pagtungga ko ay ang makailang ulit na umalingaw-ngaw sa tenga ko ang lahat. All those time. Lagi ko lang siyang sinasaktan at sinasabihan na masama siyang babae, desperada at makasarili, that she doesn't deserve to be loved at magkaroon ng masayang buhay. And despite of those so much heartful words I threw on her, nanatili pa rin siya sa tabi ko. Nanatili pa rin siyang mahalin ako, ni hindi man lang niya ako sinisi sa kabila ng napakalaking kasalanan ko sa kanya at sa anak namin. She never hate me. Puro pagmamahal ang pinaramdam at pinakita niya. I threw so much hatred towards her but she threw me love. Putang ina, ako pala tong napakagago. Ako ang totoong masama at makasarili. Ako ang hindi nararapat na mahalin at magkaroon ng masayang buhay. At marahil parusa na nga ito lahat sa akin. Kasalanan ko kung bakit nawala ang anak namin. Kasalanan ko kung bakit nawala si Amelia. Kasalanan ko kung bakit ganito ka-miserable ang buhay ko ngayon na parang wala ng kasiyahan. It's all my fault. It's all my freaking fault. I don't deserve happiness. Ang isang kagaya ko hindi na dapat nabuhay pa. Ang sama ko. Ang sama-sama ko. Sinasaktan na tuwing nalang hiya kong kaisa-isang babaeng nagmahal sa akin ng higit pa sa buhay niya. Muli kong binasang sulat na iniwan niya. Ang sulat na punong-puno ng pagmamahal. Hanggang sa huling sandali ng buhay niya, ako pa rin ang iniisip niya. And now, I lost her for a lifetime. And I don't deserve to live. Kaya ano pang silbi ng buhay ko ngayon kung pati sarili ko hindi ko mapatawad? Ano pang silbing mabuhay kung sa bawat paglipas ng oras ay puro lamang mga kasalanan kong naiisip, inuusig ako ng konsensya ko at walang saysay ang pagsisisi ko dahil hindi ko na kailanman may babalik pa ang buhay nila. Tama ang kaibigan ni Amelia na si Lorna. Dapat ako na lang ang nawala dahil wala akong kwenta at mamamatay tao. Amelia, please. Where are you? Magpakita ka. Come back to me. I'm so sorry, love. Patawarin mo ko sa lahat-lahat na nagawa ko. Humahagulol ako ng iyak sa isang napakadilim na paligid. I am all alone. Mag-isa ko naghihinagpis habang hinihiling nang paulit-ulit na makita ang imahe ng babaeng. Sobra-sobra ko nang namimiss. The woman I am longing for such a long time. Hanggang sa unti-unting nagkaroon ng liwanag at hindi ko inaasahan ang unti-unting paglitaw ng figura niya. Tumingin siya sa kinaroroonan ko at nagpang-abot ang mga mata namin. Malungkot at may pait ang sumilay ng ngiti sa kanyang mga labi, habang ang mga mata ko'y puno ng sakit, pagdurusa at pangungulila sa kanya. Mabilis akong tumayo at agarang naglakad patungo sa direksyon niya. I badly want to hug and kiss her. Miss na miss ko na siya, ngunit hindi ko siya maabutan dahil habang papalapit ako ng papalapit sa kanya ay papalayo naman siya ng papalayo sa akin.
Amelia, hintayin mo ko please. Utang na loob, I'm begging you. Pagmamakaawa ko ngunit patuloy siyang lumalayo. Hanggang sa may lalaking nagabang sa kanya, bitbit ang isang sanggol. Binigay nitong bata sa kanya at magkahawak kami silang naglakad, papalayo hanggang sa unti-unti silang lumisan at naglaho sa paningin ko. No, Amelia, come back, please! I cried in so much pain. Parang pinagpira-pirasong puso ko sa sakit. Dumilim na naman ang buong paligid at tanging hagulhol ko lang ang naririnig ko. My voice echoed in every corner. Umalis na naman siya. Iniwan na naman niya ako. And this time nakahanap na siya ng iba. No, hindi pwede. Hindi ako papayag. Babawiin ko siya. Zeus! Senyorito! Para ako nagising mula sa isang bangungot nang bigla ko na lamang maramdaman ang maraming kamay na parang humihila sa akin. Napakalaki ng bawat paghinga ko nang nagmulat ako ng mga mata. Naaninagan kong kaagad ang mga taong nakaputi. Thanks God, he's now awake. Kumukurap-kurap ako ng makailang ulit bago na pagtanto ng mga nandito ay mga doktor at nurses. Pansin ko rin ang mga aparato na kakabit kaya nakumpirma ko lalo na sa loob ako ng isang ospital. May kinausap ang isang doktor bago ito lumabas ng silid kasamang iba pa. Senyorito, magkahalong tuwa at pag-alala ang boses ni Manang Teofila nang lumapit ito sa akin. Puno ng pag-alala ang mukha nito. Manang, what happened? Bakit ako nandito? Takang nilibot kong mga mata sa kabuuan ng kwarto. Wala kasi akong maalala kung paano ako napadpad dito. Lumungkot lalong mukha ni Manang hanggang sa unti-unti na itong lumuluha. Senyorito, pinagtangkaan mo sarili mong buhay. Buti na lang at nagkataong nagpunta ako sa kondo mo. Naabutan kitang wala ng malay at may laslas sa palapulsuhan. Mapait na sambit nito, kaya napaawang ako tinagila agad ang tinutukoy nitong sugat. Kita ko agad ang bandage sa palapulsuhan ko kaya mapait ako napangiti habang pilit inaalala ang nangyari. Pero hindi ko eksaktong maalala dahil natitiyak kong ginawa ko ito noong sobra pa ang kalisingan ko because I already planned about it. Hirap na kasi ako. Tipong gusto ko na lang din mawala. Nang sa gayon ay makasama ko ulit si Amelia at ang anak namin. Senyorito, sa tinagal-tagal kong nagsilbi sa inyo ay ngayon lamang nangyari ito sa iyo. Nahihirapang wika ni Manang. Nagpakawala ako ng isang malalim na buntong hininga. I don't know what to do, Manang. Ngayong wala na si Amelia, pakaramdam ko. Wala na silbi pang buhay ko. Sa laki ng kasalanan ko sa kanya, I don't deserve to live. Habang sinasabi to ay hindi ko napigilan ang paglaglaga ng mga butil na namuo agad sa aking mga mata. Hinawakan ni Manang ang kamay ko bilang pagbibigay ng suporta. Senyorito, kung nasaan man si Amelia ngayon, natitiyak kong hindi niya gugustuhin na nagkakaganyan ka. Mahal na mahal ka nun at ayaw na mamuhay ka na miserable. Senyorito, marami pa kami nagmamahal at umaasa sa'yo. Puno na sinseridad na sambit ni Manang kaya mapait ako napangiti. I dream about Amelia, Manang. Pakaramdam ko buhay siya. Nabubuhayan ang loob na kwento ko ngunit hindi pa man tapos ay pinutol na ito ni Manang. Senyorito, wala na si Amelia. Napakahirap man tanggapin ngunit hindi na siya kailanman babalik. At kailangan mong ipagpatuloy ang buhay mo lalo pat maraming umaasa sa iyong mga tauhan mo. Mga negosyo mo na napapabayaan mo na. Pagpapatuloy ni Manang kaya hindi na ako nakaimik pa. Natuon biglang isip ko sa napanaginipan. Yung panaginip ko na hindi mawala-wala sa utak ko. May ibang lalaking kasama si Amelia at yung sanggol na maaaring anak nila. Anong ibig sabihin nun? Bakit pakaramdam ko? Totoong-totoo iyon. Does it mean may iba na siyang pamilya? Pero bakit mukhang hindi siya masaya? Hanggat hindi mo natatanggap sa sarili mo na wala na siya, hanggat hindi mo pinapalaya ang puso sa pagdurusa at pagsisisi, mananatili kang miserable, senyorito. Maaaring nawala man ang katawan niya pero sa puso't alaala mo, hindi siya kailanman mawawala. Mahabang payo ni Manang, kaya para na naman akong nasampal ng katotohanan. Kakapit naman dapat ako dahil lang sa isang panaginip. Marahil ganun ko kagustong masilayan siya muli, kaya para akong baliw na aasa sa isang bagay na hindi na kailanman mangyayari. Tama si Manang, Amelia may be gone, but not in my heart and mind. All I need is so much time to heal, at sana dumating ang araw na makaya ko na. Sana. Ano nga kayang nangyari kay Amelia?
Buhay pa ba siya o patay na? Anong buhay ang naghihintay kay Jesus ngayong inuusig siya ng kanyang konsensya dahil sa nangyari kay Amelia? Iyan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.